Natuto ako magnegosyo dahil kay Alexa. Nung pandemic, sabi tita, we have to earn. Kung anong gawin natin, Alexa? PPL, masyadong malakas yan kasi marami akong kontak. Yung mga kontak ko, titawagan ko, order ka dong ng 5,000. Hello mga kachika! Halos mahigit 2 linggo na nga ang lumipas nang maihatid nga sa huling hantungan ang daughter-in-law ni Annabel Rama na asawa naman ng kanyang anak na si Elvis Gutierrez na si Alexa Gutierrez. At miss na nga ng pamilya Gutierrez ang kaswitan ng kanilang yumaong kapamilya na si Alexa. At isa na nga sa nakakamiss sa kanya ay ang kanyang mother-in-law na si Annabel Rama. Katunayan nga sa naganap na eulogy sa huling gabi ng lamay ni Alexa ay ibinahagi nga ni Annabel Rama ang kanyang experience at moments together with her daughter-in-law na si Alexa. At ang eulogy nga na ito ay talaga namang kinatuwaan nga ng lahat, lalong-lalo na nga ng mga netizens. Ito nga ay dahil ibinahagi nga ni Annabel Rama ang mga funniest moment kasama nga ang kanyang daughter-in-law. May pagkakataon pa nga ibinahagi niya na nagkaroon nga sila ng pagkakataon na mag-business together at ang kanila nga daw tubo ay 2,000 nga lang kung saan ito nga daw ay sinukuan niya dahil sobrang liit nga ng kanilang tubo at lugi pa sa pagod. Kaya naman, mahal na mahal nga daw niya si Alexa dahil nga sa kanilang mga moments na hindi niya makakalimutan. At ipinangako nga din niya na siya na nga daw ang bahalang magpalaki sa kanyang 2 apo na si Ezra at Arya. Halika at panoorin natin ang ilan sa mga video clips na kanila. Kaya makasunog kami ni Alexa, hindi kami nag-aaway. Bakit? Pag sa bahay kami, English ang English sa akin, yes na ako sa kanya. Sabi ko kay Eduardo, ano ba yung sinasabi ng Alexa, Eduardo? Kaya makasunog kami na Alexa, hindi kami nag-aaway. Bakit? Pag sa bahay kami, English ang English sa akin, yes na ako sa kanya. Pag hindi ko siya maintindihan, sabi ko kay Eduardo, ano ba yung sinasabi ng Alexa, Eduardo? Kumakain sila, Englishan sa Englishan, tahimik ang beauty ko. Makaaway ako. What happened, tita? Pag nagmumura na ako, tita, that's bad. Mabait si Alexa. Mabait. Nakikita ko sarili ko sa kanya, unang-una. Mahal na mahal niya si Elvis. Maya, may in-order sa kuan online. Maya, may binibili para kay Elvis. Natuto ako magnegosyo dahil kay Alexa. Nung pandemic, sabi tita, we have to earn. Kung anong gawin natin, Alexa? PPL, masyadong malakas yan kasi marami akong kontak. Yung mga kontak ko, tatawagan ko, order ka dong ng 5,000. Lahat ng mga kaibigan ko na close ko, at saka mga ninang-ninong nila ni Elvis, tatawagan ko. Ako nagsasabi, dahil kumuha kang 3,000 pieces, dahil 5,000 ha. Nagulat ako, ang dami naman benta. Ang tubo namin 2,000. Alexa, bigyan ka ng 2,000 na lang. Ayoko lang mag-join. Ang next namin business, yung tinutulungan ko nun sa Salaya. So, pinapakyaw ko minsan ang mga damit niya para tumubo lang siya. Tapos, ano ba ito, Alexa? Kalukuhan to ating business. Ang liit-liit ng kita. Magdamag ako, nag-compute kami 2. Tapos ang compute, tapos 12 ng gabi, 500 lang kita namin sa PPA. Alexa, hindi na ako sasali dyan. Sabi ko, hindi ako sanay sa 500. Ang benta ng alahas ko, at least tumubo mo lang ako ng kaunti. Pwede pang grocery, pang ng mga bata, tulong sa bahay. Pero pag napagod na ako nung ka-deliver, katatawag, papunta pa akong Taytay, titignan ko yung mga style. Tapos, damag kami 2, pero kami bobo sa mat eh. Tita, what do you think? Alexa, ang dating tubo, 320. Divide 2. Ay, naku, matulog na lang ako. Kaya sabi ko sa Alexa, mahal-mahal ko yan. Ako talaga, kasi nakatira siya sa amin, si Elvis kasi Alexa. Hindi pa sila kasal,
mag-live lang sila, tita ang tawag sa akin. Okay lang. Nung nanganak na siya, ako nag-alaga sa mga bata kasi ayoko siyang mapagod. Kasi sa gabi kasi bata umiiyak, kailangan ng gatas, mayaya, pero ang yaya kasi tulog. Takot ako, baka daw maano ng bata sa gatas. Ako lang, katabi ko yung 2 babies niya. So sa akin lumaki yung 2 babies, kaya mahal ko talaga yung 2 yan. Nung kinasal na sila, sabi niya sa akin, tita, gusto ko bonggang wedding. Akong bahala, day. Very expensive, akong bahala, libre lahat yan. Kaya aming catering ngayon, si Juan Carlo, sukit talaga namin yan. Sa Gideon naman, Gideon, di ko kayang presyo mo. Bahala ka lang, tita. Basta regalo mo ng iba, ako nang bahala sa'yo. At least maganda. Alexa, parembulong ko sa kanya, para ka nakahiga sa paradise. Puno-puno ka ng bulaklak. Yung kasi gusto na Alexa gusto na laging bongga. Kasi Japan pala kami. Sabi niya sa akin sa airport, tita, ano kayo nangyari sa akin? Chine-check mo naman ang aking blood. Normal naman. Ang kanyang blood pressure, normal din. Anong klaseng sakit yan, day? Hindi ka na kumakain, tulog ka ng tulog. Masyado kong worried. Sabi ko, Elvis, uwi na tayo para madala sa St. Luke's. Umagang-umaga, nag-iyak na si Elvis. Bad news daw. Huwag siyang ng cancer, sabi ko. Mami, cancer, leukemia. Sabi leukemia, talaga nagwawala ako sa iyak. Sabi ng brother ko, doktor, huwag kang iyak-iyak dyan kasi modern na ngayon, marami ng gamot. Siguro nga, sabi ko, modern, maraming gamot. Kasi Alexa naman, 7 months hospital, 3 months ang iyak ko. Kasi bakit hindi siya pwedeng umalis? Papunta ng States at saka Singapore, bawal pa dumalaw. Sabi sa akin, bawal na dumalaw. Gusto lang talaga ako umiyak araw-araw. Araw-araw ako umiyak. Kasi mahal-mahal ko si Alexa Tapos, ang sipag-sipag niya, kasama kami sa kampanya kay Pacquiao, lahat ng klaseng lakad ko, sama siya nasama. Sama ko pa ako, tita, sa lahat ng lakad ko, sasama talaga kita para kumita ka. Pero sa business mo isasama, wala akong kikitain. Alam mo, wala akong problema kay Alexa. Ang hindi ko makakalimutan kay Alexa, pag nagkaaway ako, lalo pag English po, kini yung kaaway ko, Anong masasabi nyo mga kachika? Just comment down below. And please don't forget to subscribe. Thank you!